guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, tips para tumagal tayo sa amo. So, ano nga ba yung mga kailangan natin gawin para kahit papano is makaipon muna tayo or makabayad utang muna tayo bago tayo i-terminate ng ating amo. Kasi meron akong subscriber dito sa YouTube, dati pa siyang nagko-comment and then nakapunta na pala siya dito sa Hong Kong and then nag-comment siya uli ngayon na sabi niya is na-terminate siya pero hindi din naman ganun kabait daw yung amo niya. So ano yung mga paraan para kahit pa paano is maiwasan natin ang termination? First is maging masayahin. So ayaw nila nang nakasimangot kaya always greet them. Good morning. Ako kada umaga talaga ginigreet ko yan silang tatlo pag nakikita ko sila. Una yung amo kong babae kasi yan yung unang lumalabas. Kahit yung bata ginigreet ko and then yung tatay. So kapag aalis na sila pupuntang school, nagbababay din ako. Bye, ayan. So nagbababay din yan sila. And then pag bumalik na naman yung amo ko, kung anong ginagawa ko, halimbawa naglalaba ako or naglilinis ako, lalabas talaga ako, yung makita ko lang siya, tas babatiin ko siya, hi ma'am, hello Jen, ganun siya. Ganun din siya sa akin. So, parang yun na yung naging kagawian namin, hindi yung parang multo kami na nakikita ko siyang pumasok sa bahay, hindi ko siya babatiin, ayan, hindi ganun. So, always akong bumabati sa kanya, and parang 3 beses ata na hindi siya sumagot, hindi ko lang alam kung bad trip siya, ano yun, na good morning ako. Tapos nung huli, alam ko na pala kung bakit siya hindi sumasagot. Halimbawa, pag sarado niya ng pinto, nag-good morning ako kaagad. Yun pala, wala pa siya pala dito sa may sa may mesa. Wala pa pala siya diyan. So, nag-good morning ako, hindi niya pa pala narinig kasi isang beses nasarado na yung pinto and then mag-good morning na sana ako. Pag tingin ko, wala pala siya. Kaya pala sabi ko 3 beses na nag-good morning ako and hindi siya sumasagot. Yun pala, hindi niya siguro narinig. Ayan. And then next is dapat kung inutusan ka ng amo mo, isang beses kang bibigyan ng instruction, dapat nasunod mo kaagad or na-pick up mo kaagad. Yung amo ko, sabi niya sa akin nung nakaraan, may swimming siya bukas sa school. Sabi ko, okay. Tapos inulit niya uli. E di nagtanong ako. Sabi kong, ano bang gagawin? Sabi niya, ihanda mo lang yung mga gamit. Alam niya naman na pag sinabi niyang swimming, automatic na yan. So parang ang alam niya is hindi ko na-gets yung sinabi niya. So ngayon, sinarado niya na yung pinto kasi papatulugin niya yung bata. Nagulat ako kasi hindi pa ako natulog, 12:45. Lumabas siya. Yung pala, tinignan niya kung nahanda ko yung mga pang-swimming ng bata kinabukasan. And nung nakita niyang nakahanda naman na lahat, pinatay niya uli yung ilaw, pumasok sa uli sa loob. So, kung hindi ko sana nahanda, siya sana yung mag-prepare. Yun, parang naano din yung amo ko sa akin na kahit papano, basta isang beses lang ako sabihan, kaya sinasaway niya yan minsan yung amo kong lalaki kasi magbibigay yan sa akin ng instruction and then paulit-ulit niya sinasabi niya, tama na, sabi niya ganun kasi alam ng amo ko na isang beses lang akong sabihan, basta umuo lang ako kasi kapag hindi ko na gets, tsaka ako magfa-follow up ng tanong, pero pag alam ko na okay lang yung isasagot ko and kung ano yung sinabi nila, kung ano yung inutos nila is yun talaga yung nagagawa ko. So hindi pa naman ako nagkamali ng ganyan. So yun din yung naano ng amo ko sa akin kasi madali akong pumick up kung ano yung mga kailangan. Ayan. Next is magaling magluto. Char, kahit gantong-ganto lang ako, magaling ako magluto dito. Bilib sa akin yung amo kong lalaki. Sabi niya, iba talaga si Jen. Ganun siya. Kahit bata lang ako compare sa amo kong babae, isang beses lang akong turuan magluto, mas masarap pa yung luto ko kaysa sa amo kong babae. So, ang ano nila kasi nga, kung ano yung isang instruction, kung ano talaga yung gustong ma-achieve ng amo kong babae, yun talaga yung nagagawa ko sa luto. So, minsan, pag tingin ko, pinapaluto niya ako ng broccoli. Ang pangit ng lasa ng unang luto, halos hindi nga nila magalaw. So, ginawan ko ngayon ng paraan. Sabi ko, baka dagdagan ko ng mantika and yung asin, dinagdagan ko din kasi parang walang lasa. So, nung ginawa ko yun, nasarapan na sila and ngayon, sa 1 linggo meron kaming broccoli. Dati hindi kami, parang 6 months or 7 months ata, na hindi kami nagluluto ng broccoli dito sa bahay. Nakakakain lang sila nun sa amo ng doon sa matanda, doon lang. So,
Nung nalaman kasi ng amo ko na paborito na ng bata yung broccoli doon, so tinry niyang lutuan dito sa bahay, and nung una ayaw, so ginalawan ko ng paraan, nilagyan ko ng toyo, parang hindi pa rin masarap. So, nung huli, nagawan ko na ng paraan kung paano maging masarap. So, ayun, natutuwa sila kasi nga, kung ano yung sinasabi nila or yung luto is okay sa, tapos ano din, malinis, and yun nga lang, nung nakaraan may uod, pero hindi pa nila nahuli. Hi. Ako lang yung nakakita sa uod, buti na lang. Hindi ko pa alam kung ano yung magiging reaction nila. Hindi ko pa nakita na merong buhok yung niluluto o yung pagkain or uod. Hindi pa nila nakita. Kaya guys, may na-terminate dahil sa merong uod yung pagkain. Kaya ingat-ingat kayo. Di bale nang maubos yung tubig dyan, ano nyo. Ay, ang kati ng lalamunan ko. Gustong-gusto ko pa naman sana matapos to. Di bali nang tumagal kayo sa paghuhugas ng mga gulay, at least sure kayo na walang uod. So, ngayon ka nasandok ko ng sabaw, chinecheck ko talaga kung may uod yan. And natutuwa na din yung amo ko kasi kung ano yung sasabihin niya is hindi ako yung tumatanggi. Pag sinabi niya sa akin, pick upin mo yung bata, hindi ako nakasimangot or nagiging ano yung reaction ko. Parang wala, sige, ano dadalhin, ganun lang ako. So, yung isa ko kasing kaibigan, kaya siya na-terminate, humindi siya. Inutusan siyang maglinis nga ng sasakyan. Sabi niya hindi niya daw gagawin. Kaya ayun, sabi ng amo niya sa kanya, you know what, I don't like you. Sabi ganun. Tas ayun, tinerminate siya, pero siya na yung siya yung nag-terminate ng sarili niya. Sabi niya no need, inunahan niya na yung amo niya. So, ayun, isa din yan sa mga na pag tumagal sa amo, tsaka yung hindi ka masyadong machismis, hindi ka masyadong matanong sa buhay nila. Hindi ako nagtatanong. Minsan lang sila nag-o-open, or yung bata, yun yung kamarites ko, lalo pag sa daan kami. Tinatanong ko kung ganyan, ganyan. So, iwas-iwas sa mga feeling close sa amo, kasi minsan akala mo close mo sila, pero yung talaga, iba yung ugali nila dito. Kaya wag kayong magtiwala agad sa amo. Sarili lang talaga yung pagkatiwalaan nyo, kasi kahit gaano yan kabait, iba sila, iba tayo, katulong tayo, sila yung amo. So know your limits and boundaries. Ayan. And then next, paano tumagal sa amo? Paano ba? Basta yung mga pagkain nila, pag hindi binigay sa inyo, wag nyong kakainin, wag nyong papakialaman. Ayan. And then wag kayong magnakaw, ganyan. Syempre common naman talaga pag nagnakaw ka, ganyan ganyan. So, basta pakisamahan mo lang sila, and nakikita nilang hardworking ka naman, consistent. Ako guys, pag nagtatrabaho ako, dapat sa isang araw merong nagbago dyan sa bahay. Halimbawa, yung parang board yung dingding na ginawa nilang parang board para sa bata na sinusulatan ng bata. So, simula dumating ako dito, magna 9 months na ako, hindi ko siya malinis-linis ng tama. Tapos nung tinry kong lagyan ng CIF and kinuskus ko kahapon, ngayon sobrang kintab na, ang linis-linis na ng board, and natuwa yung amo ko doon. And isa pa pala guys sa kinakatuwa ng amo ko is yung may utak ako. Nung nakaraan kasi, nasa labahan na yung dalawa niyang pares ng pajama, and 3 pares lang ng pajama meron siya. 2 pares is nasa labahan na, and yung isang pares is nandun sa higaan, sinusuot niya pang gabi. Kasi sabi niya sa akin, pag naglalaba daw ako, isama ko daw yung mga nandun sa higaan nila na mga damit, ilabhan ko na daw. So, naisip ko, pag nilabhan ko din yung isang pajama na sinuot niya, 3 lang kasi meron siya, di wala na siyang pajama. Ang ginawa ko, iniwan ko yun. So, 2 lang yung nilabhan ko. And then, inano niya ako, lumabas siya. Sabi niya, you know what? You're so smart. Sabi ko, why ma'am? Sabi niya, kasi naisip mo na hindi labahan yung isang pajama kasi wala na akong pajama na natira. Buti na lang hindi mo siya nilabhan. Sabi ko, oo, nakita ko kasi na wala ka ng pajama. So kapag nilabhan ko yun, edi wala na talaga. Tas tumawa siya. Yung mga konting bagay na ganyan, yung alam nila na kahit
maliit na bagay pero pinapahalagahan or iniintindi mo, malaking bagay na yun sa kanila. Especially now, yung bata is nasa school. Bago siya umuwi, nakahanda na yung mga damit niya. Hindi ako inutusan ng amo ko dyan. Hindi niya ako inutusan na lagyan na ng damit dyan, ganyan. Hindi ako inutusan. Ako lang mismo, nagagawa ko siya ng ako lang. Pinapadali ko yung buhay ko. So, nilagay ko na yung mga damit doon sa CR na pang, pang palit niya para pag umuwi siya mamaya, hindi na ako yung mangi-istorbo sa amo ko kasi nakatayo doon sa kuhanan ng damit. So, hindi na ako kukuha-kuha doon. Ayan, so, ayun yung ginagawa ko. Hindi ko lang alam kung dumating na yung amo ko, pero ngayon, oras ng pahinga ko. So, 2:00 hasta hanggang 3:00 ng hapon. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Love you all.